Hindi nyo ma-achieve ang isang bagay kung wala kayong sinasakripisyo. Hindi nyo ma-achieve ng mas mabilis ang pangarap nyo kung wala po kayong sinasakripisyo. Now, let me introduce to all of you our guest speaker for today, my pupil, when he was in grade 2 and graduated here in our school, year 1995 with honors. Let's welcome our speaker to deliver his message, Engineer Paulo Ariate. Let's give him a round of applause. Thank you. Isang magandang araw, isang mainit na hapon sa ating lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pag-imbita sa akin sa pamamagitan ng aking former teacher, si Mama Manawat, at gayon din sa mga dati kong guro dito sa Llano Elementary School. Pagbati rin po sa ating principal, Dr. Cortez at si Dr. Datu at sa iyo po mga kasama ng Panaoy. Kumusta kayo mga bata? Ayun. Bago simula yung kwento ko sa inyo, nagpunta kasi ako dito para kwentuhan kayo. Kasi kung iisa-isahin ko yung ginagawa ko ngayon sa buhay ko bilang negosyante, bilang speaker, bilang engineer, hindi nyo naman yun mauunawaan. Hindi nyo rin yun makukuhanan masyado ng mga bagay na magagamit nyo in the future. So kung kwentuhan ko na lang kayo kung paano ako napunta dito. Okay ba yun? Ayun. Kasi sooner or later, sa case ko nga, sobrang late. Kasi 30 years ago, nung nandyan ako sa upuan niyo. That was 30 years ago. Siyempre, hinahanap ako nila ma'am, hindi nila ako makita kasi nag-abroad ako and busy ako sa iba ko pang gawain. Kaya ito lang, 2025, nung natagpuan na ako ni Mama Nawa. Ngayon mga estudyante, bago ko simulan yung kwento ko sa inyo, gusto ko muna humili ng isang malakas na palakpakan para sa ating mga magulang. Mga magulang natin na sobra yung sakripisyo sa atin. At your young age, hindi nyo pa naiintindihan masyado yun. Pero kami, na tumanda na rin, kami na matagal na nakasama ang aming mga magulang, alam namin yung sakripisyo nito. On the other hand, mga magulang, pwede ba ako mag-request? Isang masigabong palakpakan para sa matatalino at achievers natin mga anak. Salamat. At kayo po lahat, mga bata, mga magulang, isang pasigabong palakpakan para naman po sa lahat ng teachers, sa lahat ng the men and women of Llano Elementary School. That includes our guard, our janitors. Lahat po sila parte ng inyong buhay elementaryo. Sino sa inyo ang may pangarap na? I mean, sino sa inyo ang may naisip na kung ano magiging paglaki? Ayun, halos kalahati. Baba na. Sino naman yung wala pa, hindi pa sigurado? Ayun. Doon sa mga meron na,
magandang simula yan. That would be your stepping stone para lalong magsikap. At doon naman sa mga wala pa, mas magandang simula yan. Bakit? Kasi, ang gusto natin sa buhay, madidiscover lang natin, we will only discover the things that we really want. Pagdating natin sa ganitong edad o pagdating natin sa kolehiyo, along the way. Of course, hindi natin sinasawalang tabi yung ating mga magulang kung ano yung gusto nila sa atin. Pero, along the way, kayo mga bata, habang nag-aaral kayo ang makaka-discover kung ano talaga yung gusto mo. Ngayong elementary, ang gusto mo maging doktor. Pero pagdating ng high school, ang gusto mo na maging engineer. Pagdating ng college, ang gusto mo na maging police. Diba? So along the way, madidiscover natin kung ano yung gusto natin sa buhay. Tama? Ayun. So ito na nga yung kwento ko. Way back 1995, wala pa to. Siyempre, matagal na yun. Wala pa to nung graduate ako dito sa elementary ng Lian. Basta sabi ko, and my former teachers can attest to this, isa ako sa mga masisipag na estudyante. Kasi, yung mga estudyante, nakauwi na, ako, nandiyan pa sa kantin. Tumutulong pa ako sa kantin. Yung mga ibang estudyante, nakauwi na, kami ni Sir Luzon, yung leader ko dati sa Boy Scout, nagtutulong pa kami ng Boy Scout. Minsan pati Girl Scout. So ano ang ibig sabihin ko mga bata? Sino sa inyo yung nakaka-relate doon? Sino sa inyo yung uwian na, hindi pa makauwi kasi meron pang kailangan gawin? Ayun, madami oh. Ang tawag sa inyo ngayon, leaders. Kayo, siyempre lahat tayo rito, lahat kayo ay mga honors. Ano ang punto ko? Ang punto ko, hindi po kayo mapupunta dyan mga bata. Hindi po kayo magiging part ng recognition na to kung wala po kayong sinacrifice. Tama? Mga parents, nabuhay yung mga anak natin sa digital age. Pero naniniwala ako na kung pagsasakripisyo yung mga bata, hindi gagawin yung mga gusto nilang gawin sa gabay ng mga parents, malapit sa kanila yung tagumpay. Do you believe the same? Tama? Mga parents? Tuloy natin yung kwento ko. Nung high school, lumipat ako ng high school. Hindi ako nag-Lian High School. Lumipat ako sa Lawang Bato, sa kabilang barangay. The reason behind that, kasi yung mga ate ko doon nag-aaral. And madalas napapatawag yung mama ko sa school. For reasons na hindi katulad nito. For reasons na hindi dahil may award. For reasons na hindi dahil honor. And that gave me a challenge. Sabi ko sa sarili ko, although mamimiss ko yung mga kasama ko sa elementary dati, pero sabi ko, lilipat ako dun sa Lawang Bato para naman baguhin yung perception ng school sa family namin. And to make the story short, along the way, although napakahirap ng area na yon kasi hindi naman ako taga ron at malayo sa bahay namin, araw-araw po ako naglalakad. Araw-araw po ako naglalakad papunta sa school at pauwi ng napakalayo. But at the end of the day,
I was able to go. And I was able to make my mama proud. Anyway, ito pala yung mama ko sa likod. I was able to make her proud na ipatawag sa Lawang Bato High School, hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dahil yung anak niya ay may medal at pabalik-balik na may honor. Bakit ko kinukwento sa inyo ito? Kasi mga bata ganito yan. Hindi nyo ma-achieve ang isang bagay kung wala kayong sinasakripisyo. Hindi nyo ma-achieve ng mas mabilis ang pangarap nyo kung wala po kayong sinasakripisyo. Pagdating nyo sa high school, isa sa mga isasakripisyo nyo dapat, yung napakaraming time sa barkada. Pagdating ng high school, ang suggestion ko sa inyo, 3 to 5 close friends, okay na yun. But I am not saying na hindi kayo maging friendly. Pero isa yun sa mga isasakripisyo para lalo kayo mga pag-focus. And moving forward, nung college ako, although a scholar ako noon, pero hindi sapat. Kasi konti lang naman yung scholarship natin. Unlike today, halos wala na po tayong pinabayaran. For me to finish college, I worked as service crew in Jollibee for 4 years. Until na nakagraduate po ako. Bakit ko na naman sinishare sa inyo mga bata? Kasi, ang regular na estudyante sa college na merong panggastos ay hindi magtatrabaho sa Jollibee. Pero dahil wala ako, gusto ko makatapos, napilitan ako magtrabaho sa Jollibee. And to make the story short, I was able to graduate 2005 habang nagtatrabaho sa Jollibee. Nag-review ako ng board exam habang nagtatrabaho sa Jollibee. Then I was absorbed as junior manager. Ang mahalaga lang sa kwento ko mga bata, sana sa murang edad niyo, at siyempre, I am appealing to parents, I am appealing to mga magulang na sa mas maaga, as soon as possible, turuan po natin sila ng pagsasakripisyo bilang kapalit ng tagumpay. Again, sana maunawaan nyo, walang sakripisyo, walang tagumpay. May sakripisyo, may tagumpay. Next year, sana dalhin niyo lang po saan kayo pupunta. Next 15 years, 20 years, 30 years, kayo naman po ang maiimbitahan sa stage na ito. At bilang pasasalamat, let us make Llano Elementary School proud. Thank you so much po.